Posibleng isuspindi ang 10 tauhan ng isang district engineering office sa Bulacan na isinailalim sa floating status dahil sangkot umano sa ghost project. Babala pa ng DPWH. Hindi lang tiwaling district engineers ang kanilang hahabulin, kundi pati ibang opisyal ng gobyerno. Nakatutok si Mariz Uman. Kasunod ng pagkakaaresto kay DPWH Batangas 1st District Engineer Abelardo Calalo dahil sa tangka umanong panunuhol kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, nagbabala si DPWH Secretary Manuel Bunoan sa iba pang district engineer ng kanyang kagawaran. This is already a warning to everybody. Kailangan po lahat ng pagpapatupad ng mga projects at as the President is calling, dadawain ng gusto yung mga proyekto at dapat iwasan yung mga corruption. Nauna nang nilagay sa floating status sina dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, OIC District Engineer Bryce Erickson Hernandez, at 8 pang miyembro ng 1st District Engineering Office ng Bulacan. Kasunod ito ng mga tinukoy ni Pangulong Marcos na mga ghost projects umano sa lalawigan. Hinihintay pa raw ni Bunoan ang paliwanag ng mga sangkot, pero nakaumang na raw ang posibilidad ng preventive suspension laban sa kanila. Because of the yung perceived anomalous implementation of projects, yung sinasabi nating ghost project, yan ang pinakagarapal na siguro gagawin mo yan. We're validating it and I think in a few days siguro baka dapat hindi lang floating status yan. I have to nag-issue na po ako ng show cause order sa kanila lahat, yung mga involved dyan. And in a few days, pagka hindi satisfactory yung ano nila, then I'll have to issue again yung preventive suspension po nila. Without prejudice, of course, to filing additional cases po for quarantine. Tinatayang nasa 400 proyekto mula 2022 hanggang 2025 ang kasalukuyang bineberipika pa ng DPWH, kabilang ang ilang mga proyekto raw mula pa sa nakaraang administrasyon. Hindi lang daw hanggang district engineer ang ipasususpinde o kakasuhan ng DPWH sakaling may mga matibay silang ebidensyang makalap laban sa iba pang kasabwat ng mga ito. Kahit daw kasi matataas na opisyal ng lokal o national government ay wala raw silang sasantuhin. Anybody who is that will be documented po na involved in the anomalous implementation of any project, kasama rin po lahat. Kanina personal na nag-inspeksyon si Bunoan sa nasirang bahagi ng rock shed sa Tuba, Benguet para malaman kung dumaan ba ito sa wastong proseso at nangakong isusumiti raw nila agad sa Pangulo ang resulta ng investigasyon. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras.